Makalipas ang 14 na taong pagkakakulong sa Indonesia, may posibilidad na makauwi na sa Pilipinas si Mary Jane Veloso ayon sa Department of Foreign Affairs. Nakikipag-ugnayan sa Indonesian DFA kaugnay ng paglilipat kay Veloso sa isang kulungan dito sa Pilipinas. Nitong Biyernes, una nang nakapulong ni Philippine Ambassador to Indonesia Gina Hamoralin, ang Indonesian Coordinating Minister for Law and Human Rights kaugnay sa kaso ni Veloso. Nilinaw naman ng Indonesian government na kahit maiuwi sa Pilipinas si Veloso, sila pa rin ang may jurisdiction sa kanyang kaso. Nagpapasalamat ang mga magulang ni Veloso sa posibilidad na makauwi na ang kanilang anak, sabay panawagan na tuluyan na siyang palayain. Nasa death row sa Indonesia si Veloso dahil sa umunoy pag-smuggle niya ng illegal na droga noong 2010. Umabot na sa mahigit 10 bilyong piso ang halaga ng pinsara sa agrikultura dahil sa sunod-sunod na bagyo. Ayon sa Department of Agriculture, mula sa Bagyong Christine hanggang Ophel pa lang yan. Hindi pa kasama ang epekto ng Bagyong Pepito. Para tulungan ang mga apektado magsasaka at mangingisda, humiling ng dagdag na 1 billion pesos sa Quick Response Fund ng DA. Tumaas kasi ang presyo ng ilang isda dahil sa sunod-sunod na bagyo, nakasabay pa ng closed fishing season sa ilang lugar. Para sumapat ang supply at bumaba ang presyo, pinag-aaralan ng DA ang pag-aangkat ng dagdag na 8,000 metric tons ng isda. Pinag-aaralan na rin ang pag-aangkat ng mga gulay. Iga, nilabas ang inyong mga jacket at sweater dahil cuddle weather is here. Live mula sa Antipolo, Rizal, sa unang balita ni EJ Gomez. EJ, may kayakap ka dyan? Nako, Igan, wala. Kung meron ka kakilala, pakilala mo sa akin. Good morning, no, Igan, at sa ating mga kapuso. It's official. Ramdam na po sa bansa ang simoy ng Pasko. Dahil po yan sa lamig na dala ng hanging amihan na opisyal nang nagsimula ayon sa Pag-asa. Pasado 3:00 ng madaling araw, nadatnan naming naghihintay ng pasahero si Tatay Carlito sa kahabaan ng sumulong highway sa Antipolo City. Ang biyahe niya nagsisimula ro ng 5:00 ng hapon hanggang 5:00 ng madaling araw. Umiiwas daw kasi siya sa init. Ngayong may kalamigan na ang panahon, ang puffer jacket niya ang partner niya sa pamamasada. Ramdam na po kaya nga naglalagay ako ng jacket agad kasi pag madaling araw malamig na. Grabing lamig. Pag may mga pasahero kami, sabi nila, grabe lamig daw rito sa parang Tagaytay daw, sabi nila. Oo. Kaya gustong-gusto nila rito. Ramdam din daw ang mas malamig na simoy ng hangin, sabi ng tinderang si Marites. Lalo't nasa gilid lang ng kalsada ng sumulong highway ang kanyang tindahan ng pasalubong. Malamig na ngayon. Nag-jacket nga ako Minsan may mga group of riders dito, mga nakamotor sila. Ang magkasintahan naman na si Nathaniel at Krishna, dumayo pa sa Antipolo mula Taytay para sa mainit na pares na perfect daw sa cold weather. Nag-road trip kami ngayon lang, and then even though na nagbago nga yung temperature, kahit sa Taytay, ramdam siya na mas malamig na nga yung temperature. So ayun, kaya na rin kami nag-long sleeve kasi malamig na talaga. Opisyal nang inanunsyo ng Pag-asa ang simula ng amihan season. Magdudulot ito ng malamig na panahon sa malaking bahagi ng bansa na lalo pang mararamdaman sa mga susunod na buwan. Igan, at dahil amihan season na nga, sabi ng mga nakausap namin, mas ramdam daw nila ngayon ang Kapaskuhan. Dito nga sa kinatatayuan namin, sa loob ng isang subdivision dito sa Antipolo, medyo kita pa na may kahamugan pa sa mga oras na ito. At kanina nga marami tayong nakita mga kapuso natin na mga nakasuot ng jacket at long sleeves. Yung ilan, suot yan habang nagja-jogging. And I think it's just right and proper na tanungin ka rin, Igan. Ikaw ba may kayakap din ngayong malamig na ang panahon? Yan ang unang balita mula rito sa Antipolo, Rizal. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Muling nanawagan ng ilang kongresista kay Vice President Sara Duterte na dumalo sa pagdinig ng Kamara mamaya kaugnay sa paggamit ng confidential funds ng kanyang opisina. Ayon kay House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Joel Chua, hindi sapat ang sinumpaang salaysay ng bise dahil marami pa silang gustong linawin. Una nang iginit ni BP Duterte na hindi siya dadalo sa pagdinig dahil nasayang lang daw ang oras niya nung mga nakaraang hearing.
Kabilang sa mga inaasang tatalakayin mamaya ang Mary Grace Piatos na nakapirma sa mga resibo para ipaliwanag ang paggastos ng OBP sa confidential funds. Sabi ni Congressman Chua, makipag-ugnayan sila sa Philippine Statistics Authority tungkol sa impormasyon kay Mary Grace Piatos. Pinamamadali na ni Pangulong Bongbong Marcos sa Senado ang pag-aproba sa panukalang 6.352 trillion pesos na budget para sa 2025. Sa sulat kay Senate President Chisa Escudero, sinabi ng Pangulo na kailangan maaprubahan agad ang 2025 General Appropriations Bill para tiyaking magtutuloy-tuloy ang mga programa at serbisyo ng gobyerno. Ayon naman kay Senate Committee on Finance Chairperson Grace Poe, tinapos na ang plenary debates ng 2025 budget kahapon. Pero hindi pa raw ito agad maisasalang sa ikalawang pagbasa dahil kailangan munang paghandaan ng mga senador ang amendments at base sa mga naging debate sa plenaryo. Hindi pa man nakakabalik sa White House, pinaplano na ni US President-elect Donald Trump ang pagpapadeport sa maraming unauthorized immigrants sa Amerika. Ayon kay Trump, magdedeklara siya ng national emergency at gagamitin ang kanilang militar para ito'y ipatupad. Batay sa datos ng US Homeland Security na kinalap ng GMA Integrated News Research, nasa 300,000 ang unauthorized Filipino immigrants sa Amerika. Unang sinabi ni Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez na mas mainam na umalis na ngayon ang mga unauthorized immigrant para pwede pang makapag-apply at pumasok ng legal. Kapag kasi na-deport, maliit o wala ng pagkakataong makabalik pa sa Amerika. Nakausap na raw ni Pangulong Bongbong Marcos si Trump kahapon. Kinamusta raw ni Trump ang ina ng Pangulo si dating First Lady Imelda Marcos at tinalakay rin ang ugnayan ng Pilipinas at Amerika. Ayon sa Pangulo, hindi nila napag-usapan ni Trump ang issue ng mass deportation pero naghahanda na raw ang ating gobyerno. We didn't talk about that. It was just a congratulatory call. But of course, our ambassador is already working on that. Ngayong nalalapit na ang pagpapalit ng administrasyon sa Amerika, naniniwala si US Defense Secretary Lloyd Austin na mangingibabaw ang malakas na relasyon ng Pilipinas at Amerika sa mga magiging pagbabago sa administrasyon ni US President-elect Donald Trump. Pagtitiyak ni Austin, mananatiling committed o tapat ang Amerika sa Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa. Bago pa man ang US presidential elections, sinabi na rin ng iba pang US officials na hindi magbabago ang alyansa ng Pilipinas at Amerika. This is an important country, not only to me, but to people in both parties back in the United States of America. We consider you to be more than just allies. We're family. And I cannot imagine a day when the United States of America and the Philippines aren't closely aligned. Inaprobahan ng Kamara ang panukalang magbibigay ng oportunidad sa mga senior citizen na makapagtrabaho. Ano kaya masasabi yan ng mga senior? Alamin sa Street Hirit ni Bam Alegre. Bam? Igan, good morning. Kalabaw lang daw ang tumatanda. At para sa mga aktibo pang senior citizen, merong panukalang batas na magbibigay sa kanila ng access sa trabaho. Narito ang Street Hirit. Pinagsikapan ng senior citizen na si Maribel Oronos ang pwesto niyang ito sa San Juan Market. 1986 pa lang nagtitinda na siya. Inalagaan niya mabuti ito dahil alam niyang mahihirapan siya magkaroon ng trabaho oras na magkaedad na siya. Malaking bagay yun talaga kasi unang-una pagdating sa Pilipinas, mga senior chapuera. Para sa mga senior citizens na kaya pa magtrabaho, malaking tulong itong House Bill 10985. Aprobado na yan sa third and final reading sa House of Representatives. Bibigyan dito ng sapat na oportunidad ang mga senior citizen na magkaroon ng trabaho sa gobyerno at private sector. Bibigyan din ng insentibo ang private sector na magkaroon ng 25% deduction sa kanilang gross income tax kung may empleyadong senior citizen. Sa ilalim ng panukalang batas, mandato sa DOLE at TESDA na magsagawa ng training programs para sa mga senior citizen. Magandang oportunidad daw ito para sa tricycle driver na si Roberto Oria na senior citizen na rin sa susunod niyang kaarawan. Pero dapat alalay lang din daw sa kalusugan lalo kung sumusulpot na mga sakit sa katawan. Hindi na rin kaya, kahit pag senior na, hindi na rin kaya magtrabaho niyan. Oh, kahit ako nga, 59, hindi ko na kaya halos magtrabaho eh. Hilo, nakakapagtrabaho ko ba ng tama nun? Bago maging ganap na batas, dapat may bersyon din sa Senado kaugnay ng panukalang batas o kaya i-a-adapt ito ng Senado.
dadaan sa Bicameral Conference Committee at sa kapipirmahan ng Pangulo. Igan, isa rin sa benepisyo rito yung hindi pagkolekta ng mga fees o ng mga bayarin dito sa mga senior citizens na nag-a-apply ng mga job requirements. The Street Hirit mula rito sa San Juan, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Showbiz Chika na-reveal ang pinakabagong karakter sa GMA Prime series na Widow's War. She's no other than Barbara Sagrado D o Barry, played by Kapuso actress Carmina Villaruel. Yan ang role ni Mina sa 2022 hit murder mystery drama na Widow's Web at ang latest crossover sa Widow's Universe. Sa episode kagabi, nalamang kaibigan pala si Barry ni Aurora Palacios, Jean Garcia. Ano kaya ang magiging epekto ng pagdating niya sa buhay ng mga Palacios? Abangan yan gabi-gabi, 8:50 p.m. pagkatapos ng Pulang Araw. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.